Magandang araw sa inyong lahat. Isang mainit na pagtanggap sa ating mga tagapanood, mga kapatid sa pananampalataya at sa lahat ng mga nagnanais na lumago sa kanilang espiritual na buhay. Ako ay labis na nagagalak na makasama kayo sa araw na ito at inaasahan kong ang ating pag-uusap ay magdadala ng liwanag at inspirasyon sa inyong mga puso. Sa mga susunod na minuto, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa na maaaring umantig sa ating mga damdamin at isipan. Ang tema natin ngayon ay tanging 1% ng mga tao ang handang makinig sa Diyos. Tila ba sobrang maliit na porsyento? Di ba? Pero ano nga ba ang kahulugan nito? Bakit maraming tao ang hindi nakikinig sa tinig ng Diyos? At ano ang maaari nating gawin bilang mga tagasunod ni Kristo upang mas mapalawak ang ating pag-unawa at pag-uusap sa Kanya? Minsan sa ating pang-araw-araw na buhay, tila napapaligiran tayo ng ingay at abala. Minsan maaring madali nating makalimutan ang kahalagahan ng pagdinig sa Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nariyan ang Kanyang paanyaya na makinig at makilala. Siya, ang paghahanap at pag-unawa sa Kanya ay hindi lamang isang simpleng gawain, kundi isang mahalagang hakbang tungo sa ating espiritual na pagunlad. Mahalaga na malaman natin na ang Diyos ay laging nariyan, handang makipag-usap sa atin. Pero tulad ng sinasabi sa ating paksa, hindi lahat ay handang makinig. Alam natin na ang buhay ay puno ng mga hamon at pagsubok. Madalas ang mga tao ay nahuhulog sa mga pangako ng mundo at nakakalimutan ang mga bagay na tunay na mahalaga. Ang mga alalahanin at mga pangarap ng mundong ito ay nagiging hadlang sa ating kakayahang makinig sa Kanya. Ngunit narito ang magandang balita, ang kahit na ang porsyento ng mga handang makinig ay maliit, ang mga ito ay may malaking potensyal na baguhin ang mundo. Ang bawat isa sa atin na nagdesisyon na makinig at sumunod sa Diyos ay nagdadala ng liwanag sa ating paligid. Bawat hakbang na ating ginagawa, bawat salita na ating binibigas ay nagiging saksi sa Kanyang kabutihan at pagmamahal. Kaya naman, iniimbitahan ko kayong magkomento sa ibaba at ibahagi ang inyong mga karanasan. Ano ang mga pagkakataon na naramdaman ninyo ang presensya ng Diyos sa inyong buhay? Paano ninyo siya narinig sa gitna ng ingay ng mundong ito? At huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang mga mensahe at pagtalakay na makatutulong sa inyong paglalakbay sa pananampalataya. Ang ating layunin ay hindi lamang ang makapagbigay ng impormasyon, kundi ang makapagbigay ng inspirasyon at lakas sa bawat isa sa atin. Bilang mga tagasunod ni Kristo, ang ating pananampalataya ay hindi nagtatapos sa atin. Ito ay isang tawag upang ibahagi ang Kanyang mga salita sa iba. Kaya't habang tayo ay nag-uusap tungkol sa paksang ito, isipin natin kung paano natin maipadama ang pagmamahal ng Diyos sa mga tao sa paligid natin. Tayo ba ay handang maging bahagi ng 1% na ito? Tayo ba ay handang maging mga tagapagsalita ng Kanyang mga salita at mga mensahe? Tandaan natin na ang ating pakikinig sa Diyos ay hindi lamang isang personal na karanasan. Ito ay nagiging daan upang makapagbigay tayo ng inspirasyon sa iba. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon, ang ating desisyon na makinig at sumunod ay nagdadala ng pag-asa sa mga tao na nawawala na ng pag-asa. Ngayon, kaya't samahan ninyo ako sa ating talakayan. Talaan ang inyong mga katanungan, karanasan at mga saloobin. Sabay-sabay tayong maglakbay patungo sa mas malalim na pag-unawa at pakikinig sa Diyos. Maraming salamat sa inyong presensya at inaasahan kong magiging makabuluhan ang ating pag-uusap. Ang tema ng tanging 1% ng mga tao ang handang makinig. Sa Diyos ay isang makapangyarihang paalala sa ating lahat tungkol sa tunay na kalagayan ng ating lipunan at mga tao. Sa kabila ng maraming pagkakataon at mensahe ng Diyos
na patuloy na umabot sa atin, tila kakaunti lamang ang mga tao na tunay na nakikinig at tumutugon sa kanyang mga panawagan. Sa awit 10:3, makikita natin ang isang malalim na tiwala at pagkilala sa Diyos bilang ating pastol. Ang mga taong handang makinig sa Diyos ay may natatanging kakayahan na makatagpo ng kapayapaan at seguridad sa Kanya sa kabila ng mga pagsubok at takot na maaaring harapin. Ang awit 23 ay nagsisilbing gabay sa mga tao na naguguluhan at nawawalan ng pag-asa. Ang mga salitang "hindi ako magkukulang" ay nagpapakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na nag-aalaga at nagpro-provide sa ating mga pangangailangan. Sa mundo na puno ng kaguluhan at kawalang katiyakan, ang mga taong handang makinig sa Diyos ay nagiging ilaw sa dilim, nagdadala ng pag-asa sa kanilang kapwa. Subalit, ang tanong ay, bakit tila kakaunti lamang ang mga tao na nakikinig at sumusunod sa Kanya? Sa Mateo 7:13-14, ipinapakita ang tunay na kalagayan ng daan patungo sa buhay. Ang makitid na landas na ito ay nagsisilbing simbolo ng mga pagsubok at sakripisyo na dapat pagdaanan ng mga tao upang makamit ang tunay na kagalakan at kapayapaan sa Diyos. Kakaunti lamang ang mga handang gumawa ng mga pagsisikap na ito sapagkat ang mundo ay puno ng mga tukso, distractions at mga alalahanin na humahadlang sa ating paglalakbay. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, may mga hamon na nag-aanyaya sa atin na bumitaw at sumuko. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang mga nakikinig sa Diyos ay patuloy na naglalakad sa makitid na landas, nagtitiwala na ang kanilang pagsisikap ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Ang talinhaga ng manghahasik sa Lucas 8:4-15 ay nagbibigay ng karagdagang pananaw sa ating pag-unawa sa mga tao na tumatanggap ng salita ng Diyos. Ang iba't ibang uri ng lupa na inilalarawan dito ay kumakatawan sa iba't ibang reaksyon ng mga tao sa mensahe ng Diyos. Tanging ang mabuting lupa, ang tunay na nakikinig, nagbubunga at nagiging dahilan ng paglaganap ng Kanyang salita. Sa kabila ng maraming tao na naririnig ang mensahe, kakaunti lamang ang mga handang yakapin ito at ipamuhay. Ang iba ay nahahadlangan ng mga pag-aalinlangan, takot o mga alalahanin sa mundong ito. Sa ating panahon, ang mga hamon ng buhay ay tila nagiging dahilan upang mas maraming tao ang lumayo sa Diyos. Ang mga problema sa pamilya, kalusugan at mga isyung panlipunan ay nagiging hadlang sa ating paglapit sa Kanya. Subalit, ang mga handang makinig sa Diyos ay nagiging inspirasyon sa iba. Sila ang mga taong nagiging saksi sa mga himalang nagaganap sa kanilang buhay dahil sa kanilang tiwala at pananampalataya. Ang kanilang mga kwento ng tagumpay sa kabila ng mga pagsubok ay nagbibigay ng pag-asa sa mga tao na naguguluhan at nawawalan ng pag-asa. Sa kabila ng katotohanang tanging 1% ng mga tao ang handang makinig sa Diyos, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Ang ating mga pagsisikap na ibahagi ang Kanyang salita at maging ilaw sa ating paligid ay mahalaga. Kahit na tila kakaunti ang mga nakikinig, ang bawat isang tao na tumatanggap at sumusunod sa Diyos ay may kakayahang makagawa ng pagbabago. Ang ating pagkilos, panalangin at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa ay maaaring maging daan upang ang iba ay makilala ang Diyos. Sa huli, ang ating layunin bilang mga tagasunod ni Kristo ay hindi lamang ang makinig, kundi ang maging mga daluyan ng Kanyang pagmamahal at katotohanan. Sa pamamagitan ng ating mga buhay, maipapakita natin na ang tunay na kapayapaan at kagalakan ay natatagpuan sa ating pakikinig at pagsunod sa Diyos. Ang ating tiwala sa Kanya bilang pastol ay magdadala ng liwanag sa madilim na mundo at sa ganitong
paraan, maaring dumami ang mga taong handang makinig sa Kanya. Sa ating pagninilay-nilay, mahalagang pagtuunan ng pansin ang katotohanang tanging 100% ng mga tao ang handang makinig sa Diyos, ayon sa mga aral na mababasa natin sa Biblia. Isa sa mga talatang nagbibigay linaw sa temang ito ay ang Mateo 7:13, kung saan sinasabi na ang daan patungo sa buhay ay makitid at kakaunti ang mga nakakahanap nito. Ang simpleng katotohanan ito ay nagsisilbing paalala sa atin na ang daan ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos ay hindi madali. Sa mundo ngayon, napakaraming distractions at tukso ang naglalaban-laban sa ating atensyon. Ito ang mga hamon na humihila sa atin palayo sa Diyos at nagiging dahilan kung bakit maraming tao ang hindi handang makinig sa Kanya. Ang konteksto ng makitid na daan ay nagbibigay ng imahe ng isang mahigpit na landas, puno ng mga pagsubok at sakripisyo. Habang ang mas malawak na daan ay tila mas maginhawa at puno ng mga paanyaya, ito ay madalas na nagdadala sa atin sa kapahamakan. Ang katotohanan na kakaunti lamang ang handang maglakbay sa makitid na daan ay nagpapakita ng katigasan ng puso ng marami. Maraming tao ang mas pinipili ang madali at kaakit-akit na mga bagay sa buhay, kahit na ito ay salungat sa kalooban ng Diyos. Ipinapakita nito ang ating natural na pagkatao na mas gustong sundan ang agos ng mundo kaysa sa boses ng Diyos. Sa kabilang banda, ang talinhaga ng mga hasik sa Lucas 8:15 ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa ating tema. Ang ibang uri ng lupa na inilalarawan sa talinhaga ay kumakatawan sa mga tao sa ating lipunan. Ang mabuting lupa na tumatanggap ng salita ng Diyos at nagbubunga ay tila isang napakakaunting bahagi ng kabuuang populasyon. Maraming tao ang tila masayang nakikinig, ngunit sa katotohanan, ang kanilang mga puso ay tila lupaing mabato o may tinik na hindi nagbibigay ng tunay na pag-unawa at pagtanggap sa mensahe ng Diyos. Ang mga ito ay nagiging simbolo ng mga tao na hindi handang makinig sa Diyos, na nagre-resulta sa kawalan ng bunga sa kanilang buhay espiritual. Ang mga talatang ito ay naglalantad ng isang mahalagang katotohanan. Ang pagkakaroon ng tunay na ugnayan sa Diyos ay hindi lamang nakasalalay sa ating pakikinig, kundi sa ating pagtugon sa Kanyang salita. Sa panahon ngayon, maraming tao ang tila abala sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga ambisyon at nais sa buhay, na nalilimutan ang tunay na layunin ng kanilang pag-iral. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, ang mga handang makinig at sumunod sa Diyos ay nagiging ilaw at asin sa mundo. Sila ang mga nagbibigay ng pag-asa sa iba at nagiging halimbawa ng tunay na pananampalataya. Minsan, nagiging mahirap ang ating paglalakbay sa makitid na daan. Ang mga pagsubok ay nagiging matinding hamon sa ating pananampalataya at hindi maiiwasang mawalan tayo ng pag-asa at magtanong. Ngunit dito natin makikita ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos. Sa awit 3, ipinapahayag ang tiwala ng manunulat sa Diyos bilang pastol na siyang nag-aalaga at nagbibigay ng kapayapaan. Ang mga tao na handang makinig sa Diyos ay nakakahanap ng seguridad sa Kanya kahit sa gitna ng mga unos ng buhay. Sila ang mga nakakakita ng liwanag sa gitna ng kadiliman at nagiging matatag sa kanilang pananampalataya. Sa huli, ang hamon sa atin ay maging bahagi ng tanging 1% na handang makinig sa Diyos. Kailangan nating pahalagahan ang ating relasyon sa Kanya at patuloy na maghanap ng mga paraan upang lumalim ang ating pag-unawa sa Kanyang salita. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa ating mga kapwa,
Sa ating pagiging handang makinig, tayo rin ay nagiging daluyan ng kanyang pagmamahal at liwanag sa mundo. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy tayong maging masigasig sa ating paglalakbay patungo sa Diyos at ipakita sa iba ang halaga ng pakikinig at pagtugon sa kanyang tawag. Ang talinhaga ng manghahasik na matatagpuan sa Lucas 8:14-15 ay nagbibigay ng malalim na pagninilay sa ating pagtanggap sa salita ng Diyos. Sa kwentong ito, isinasalaysay ang iba't ibang uri ng lupa na kumakatawan sa puso at isipan ng mga tao. Ang bawat uri ng lupa ay may kanya-kanyang tugon sa binhing itinatanim. At dito natin makikita ang katotohanan na tanging 1% ng mga tao ang handang makinig at tumanggap sa Diyos. Una, may mga lupa na matigas at hindi tumatanggap ng binhi. Ang mga ito ay kumakatawan sa mga tao na hindi bukas sa mensahe ng Diyos. Sila ay nahahadlangan ng kanilang mga pagdududa, takot o maling paniniwala. Sa mundo natin ngayon, maraming tao ang nahuhulog sa ganitong kategorya. Sila ay abala sa mga bagay na material, sa kanilang mga problema, o kaya naman ay sa kanilang mga pangarap na walang kinalaman sa Diyos. Ang ganitong uri ng puso ay tila hindi kayang tumanggap ng mga salitang nagdadala ng pag-asa at kapayapaan, kaya't ang salita ng Diyos ay nauurong lamang sa ibabaw. Ikalawa, may mga lupa na may mga tinik. Ang mga tinik na ito ay kumakatawan sa mga alalahanin at pagnanasa sa mundong ito. Sinasalamin nito ang mga tao na may mga pangarap at layunin. Ngunit ang mga bagay na ito ay nagiging hadlang sa kanilang pagtanggap sa salita ng Diyos. Maraming tao ang nagnanais na sumunod sa Diyos. Ngunit ang mga alalahanin sa buhay, maliit man o malaki, ay nagiging dahilan upang hindi sila makapag-focus sa Kanya. Ang mga ito ay nagiging sanhi ng pagkabigo na makamit ang tunay na layunin ng Diyos para sa kanilang buhay. Parang ang mga ito ay mga pangarap na nagiging hadlang sa mas mataas at mas makabuluhang plano ng Diyos. Ang ikatlong uri ng lupa ay ang mabuting lupa, kung saan ang binhi ay tumutubo at nagbubunga ng sagana. Ang mga tao na katulad ng mabuting lupa ang tunay na nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos. Sila ay may bukas na puso at isipan, handang tanggapin ang mga aral at patnubay na nagmumula sa Diyos. Ang mga ito ay hindi lamang nakikinig, kundi nagsasagawa rin ng mga turo ng Diyos sa kanilang buhay. Sa mga tao na ito, matutunghayan natin ang tunay na pagbabago at pag-unlad. Sila ang mga nagbibigay ng liwanag sa madilim na mundo at nagiging inspirasyon sa iba. Ngunit sa kabila ng mga ito, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili. Saan mo tayo kabilang? Tayo ba ay bahagi ng 100% na handang makinig sa Diyos? O tayo ba ay nahuhulog sa mga kategoryang hindi handang tumanggap ng Kanyang mensahe? Ang pagtanggap sa salita ng Diyos ay hindi nagtatapos sa simpleng pakikinig. Ito ay isang proseso ng pag-unawa, pagtanggap at pagsasagawa. Ang tunay na pag-unawa sa salita ng Diyos ay nagdadala sa atin sa isang mas malalim na relasyon sa Kanya na nagiging dahilan upang tayo ay maging mas matatag sa harap ng pagsubok, mas mapagbigay sa ating kapwa at mas puno ng pag-asa sa hinaharap. Sa ating panahon, napakahalaga na tayo ay maging bahagi ng mga tao na handang makinig sa Diyos. Ang mga aral at mensahe na Kanyang ibinibigay ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa ating komunidad at sa mas malawak na lipunan. Ang mga tao na handang makinig at tumanggap sa Kanya ay nagiging mga instrumento ng pagbabago. Sa kabila ng mga hadlang at pagsubok, ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay nagiging liwanag sa madilim na daan. Sa ating pagninilay sa mga mensaheng ito, naway magbigay ito sa atin ng inspirasyon at lakas upang patuloy na makinig at tumanggap sa salita ng Diyos.
Sa susunod na bahagi ng ating pagninilay, tayo ay mananalangin upang humingi ng patnubay sa ating paglalakbay patungo sa pagiging bahagi ng tanging 100% na handang makinig sa Kanya. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga oras na ito kami ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Sa mundong puno ng ingay at talon ng buhay, kung saan ang mga tao ay abala sa kanilang mga sariling landas, kami ay humihingi ng iyong gabay at liwanag. Sa kabila ng katotohanan na napakakaunti sa aming mga kapatid ang handang makinig sa iyong tinig, kami ay nagtitipon ngayon upang magdasal at humingi ng inspirasyon. Ikaw ang aming tagapaglikha at ang dahilan ng aming pag-iral. Sa bawat hininga na aming kinukuha, kami ay nananabik na marinig ang iyong salita. Nais naming maging bahagi ng mga taong handang makinig sa iyo, mga taong handang sumunod sa iyong mga utos at mangarap ng mga bagay na ayon sa iyong kalooban. Sa oras na ito, kami ay humihingi ng iyong tulong upang kami ay maging mga instrumento ng iyong pagmamahal at gabay sa mga tao sa aming paligid. Diyos, alam namin na sa kabila ng mga pagsubok at hamon, mayroon ka pa ring mga tao na tapat na sumusunod sa iyo. Nais naming mabilang sa mga taong iyon, mga taong hindi natatakot na ipahayag ang iyong katotohanan. Sa mundong puno ng pagkakabaha-bahagi, kami ay humihiling na pag-isa-isa mo ang mga puso ng mga tao. Tulungan mo kaming maging liwanag sa kadiliman upang ang iba ay makakita ng iyong pagmamahal sa amin. Sa aming mga pamilya, mga kaibigan at mga komunidad, ipakita mo sa amin kung paano kami magiging mga tagapagdala ng iyong mensahe. Buksan mo ang aming mga puso at isipan upang kami ay maging handa na makinig sa mga pangangailangan ng iba. Nais naming maging mga kamay na nagbibigay ng tulong at mga tainga na handang makinig. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, ipaalala mo sa amin ang iyong mga salita, ang mga pangako na iyong ibinigay sa amin. Panginoon, sa mundong ito na tila naliligaw ng landas, kami ay naglalakas loob na lumapit sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, ipaalala sa amin na hindi kami nag-iisa. Ikaw ang aming kanlungan at ang aming lakas. Sa harap ng mga pagsubok, kami ay lumalapit sa iyo, umaasa na sa iyong pangalan, kami ay magkakaroon ng kapayapaan. Ang mga tao sa aming paligid na nawawala sa kanilang mga landas ay kailangan ang iyong liwanag. Bigyan mo kami ng karunungan upang maipakita sa kanila ang tamang daan. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, tulungan mo kaming hindi mawalan ng pag-asa. Hayaan mong maging matatag ang aming pananampalataya, upang sa kabila ng mga hamon, kami ay patuloy na maniwala sa iyong kabutihan. Ibigay mo sa amin ang lakas na ipaglaban ang iyong katotohanan at ipamalas ang iyong pagmamahal sa bawat tao na aming nakakasalamuha. Diyos, sa mga oras na kami ay nag-iisa, naway madama namin ang iyong presensya. Sa mga sandaling kami ay nalulumbay, ipaalala sa amin ang mga natutunan naming aral mula sa iyo. Nais naming maging matatag sa aming pananampalataya, at sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming makahanap ng sagot sa iyong mga salita. Gabayan mo kami sa aming mga desisyon at tulungan mo kaming maging mga halimbawa ng iyong pagmamahal sa mundong ito. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging kasama ka namin. Ihandog mo sa amin ang mga pagkakataon na makapagbahagi ng iyong mensahe sa mga tao na nangangailangan. Naway maging tagapaghatid kami ng pag-asa sa mga pusong nalulumbay, ng pagmamahal sa mga pusong naguguluhan, at ng liwanag sa mga daang madilim. Sa aming pagsusumikap na makinig sa iyo, kami ay naglalakas loob na magsimula ng pagbabago sa aming mga sarili at sa aming paligid. Patuloy kaming manalangin, umaasa na sa kabila ng mga hamon, kami ay patuloy na magiging matatag sa aming pananampalataya. Naway ang aming mga puso ay maging handang makinig.
hindi lamang para sa amin, kundi para din sa mga tao na aming nakakasalamuha. Sa tuwina, naway mapuno ang aming mga buhay ng iyong liwanag at pagmamahal. Naway maging handa ang aming mga puso na tumanggap ng mga pagkakataon upang ipakita ang iyong pagmamahal sa aming kapwa. Sa bawat araw na kami ay bumangon, ipaalala sa amin ang aming layunin, ang maging mga saksi ng iyong kabutihan. Nais naming ipasa ang liwanag na aming natanggap mula sa iyo upang ang iba ay makakita at makaramdam ng iyong pagmamahal. Panginoon, sa mga panahon ng pagsubok at hirap, kami ay umuukit ng mga alaala at karanasan na nag-uugnay sa amin sa iyo. Kami ay nagtatanong, nag-aalala at minsang nawawala ng pag-asa, subalit sa mga sandaling ito, kami ay patuloy na humihingi ng iyong tulong. Naway maging gabay ang iyong mga salita sa aming mga desisyon. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, hayaan mo kaming makaramdam ng iyong presensya na nagbibigay lakas at ngiti sa aming mga labi. Sa aming mga pamilya, naway maging mas matatag ang aming ugnayan. Ipagkaloob mo sa amin ang pag-unawa at pasensya sa isa't isa. Sa mga pagsubok na aming kinahaharap, hayaan mong maging daluyan kami ng pagmamahal, hindi ng galit o sama ng loob. Nais naming ipakita ang iyong pagkilos sa aming mga buhay sa pamamagitan ng aming mga kilos at salita. Sa bawat pagkakataon, ipaalala mo sa amin na kami ay hindi nag-iisa. Kasama namin ang aming pamilya at ang iyong pagmamahal. Sa aming mga komunidad, naway maging inspirasyon kami sa iba. Ihandog mo sa amin ang mga pagkakataon na maglingkod at makipag-ugnayan sa mga tao sa paligid namin. Turuan mo kaming makita ang mga pangangailangan ng aming kapwa at bigyan kami ng lakas na tumulong kahit sa maliliit na paraan. Sa mga pagkakataong kami ay nababalot ng takot o panghihina, ipaalala sa amin ang mga alaala ng mga tao na nagbigay sa amin ng inspirasyon. Naway ang aming mga gawain ay maging mga simbolo ng pag-asa at pagmamahal sa mga tao na nahihirapan sa kanilang mga laban. Panginoon, sa mga oras na kami ay nalulumbay, naway madama namin ang iyong yakap. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng liwanag upang makita ang tamang daan. Nais naming maging matatag sa aming pananampalataya at hindi mawalan ng pag-asa kahit sa mga pagsubok na tila napakahirap. Naway ipagkaloob mo ang mga pagkakataon para sa amin upang magpatuloy sa paglago at pagunlad bilang mga individual at bilang isang komunidad. Sa bawat araw na kami ay nabubuhay, naway maging pangitain ang iyong mga salita sa aming mga puso. Nais naming ipasa ang mga aral na aming natutunan sa mga susunod na henerasyon. Naway maging inspirasyon kami sa kanila na sundan ang iyong daan at maging mga tagapagdala ng liwanag sa kanilang mga kapwa. O Diyos, sa huli kami ay patuloy na nagdarasal na ang aming mga puso ay maging handang makinig at sumunod sa iyong mga utos. Ihandog mo sa amin ang mga pagkakataon upang ipakita ang aming pagmamahal sa aming mga kapatid. Naway sa bawat hakbang na aming tatahakin, makilala ang aming mga gawain bilang mga alagad ng iyong pagmamahal. Sa lahat ng ito, kami ay umaasa at nagtitiwala sa iyong kabutihan. Kami ay nagtatapos ng panalangin na may pusong puno ng pasasalamat, umaasa sa iyong patuloy na gabay at pagmamahal. Naway patuloy na maghari ang iyong liwanag sa aming buhay, at ang aming mga puso ay maging handang tumanggap ng lahat ng mga biyayang iyong ipagkakaloob. Sa ngalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Sa pagtatapos ng ating devotional na ito, nais kong ipaalala sa inyo ang halaga ng pakikinig sa tinig ng Diyos sa ating buhay. Sa mundo na puno ng ingay at abala, napakahirap hanapin ng oras at puwang para sa Kanya. Ang katotohanan na tanging 1% ng mga tao ang handang makinig sa Kanya
ay tila nagiging isang hamon sa bawat isa sa atin. Ngunit ito rin ay isang paanyaya na maging bahagi ng maliit na porsyento na nagtataguyod ng tunay na ugnayan sa ating manlilikha. Sa mga nakaraang minuto, naisip natin kung paano tayo makikinig sa Kanya sa kabila ng mga hadlang at distractions na nakapaligid sa atin. Marahil may mga pagkakataon tayong nagtanong, bakit ako? Ano ang maiaambag ko sa mas malaking plano ng Diyos? Ang sagot ay simple, ang bawat isa sa atin ay may natatanging papel sa Kanyang kwento. Ang iyong boses, mga karanasan at ang iyong pananampalataya ay mahalaga sa Kanya. Hindi natin maikakaila na ang mundo ay puno ng mga boses na humihimok sa atin na baliwalain ang espiritual na bahagi ng ating buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga pagkakataon na ang Diyos ay patuloy na bumubulong sa ating mga puso. Nais niyang tayo ay makinig, hindi lamang sa mga salita, kundi pati na rin sa mga pagkilos at mga pagkakataon na ipinapakita niyang dapat tayong kumilos. Ang Kanyang tinig ay umaabot sa ating mga puso sa mga simpleng paraan sa pamamagitan ng mga tao na kinalulugdan natin sa kalikasan na nilikha niya at sa mga pagkakataong tayo ay nag-iisa at nag-iisip. Isipin natin ang mga pagkakataon na tayo ay naging tagapakinig sa ating mga kapwa. Paano natin naipakita ang pagmamahal ng Diyos sa kanila? Baka sa simpleng pagtulong sa isang kaibigan sa oras ng pangangailangan o kaya naman ay sa pakikinig sa kanilang mga kwento at mga problema. Ang pakikinig ay hindi lamang isang aksyon, ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal at malasakit. At sa bawat pagkakataon na tayo ay nakikinig, tayo ay nagiging instrumento ng Kanyang kapayapaan at liwanag. Ngunit paano natin maipagpapatuloy ang pagiging bahagi ng 100% na ito? Una, dapat tayong maglaan ng oras para sa Kanya sa ating mga araw. Sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng Kanyang salita at pagninilay-nilay. Ang mga simpleng hakbang na ito ay makakatulong sa atin na maging sensitibo sa Kanyang tinig. Pangalawa, itakda natin ang ating mga puso at isipan sa mga bagay na mahalaga sa Kanya. Ang pagmamahal sa kapwa, ang pag-unawa sa kanilang mga pinagdadaanan, at ang pagkilala sa kanilang mga pangangailangan. Tayo rin ay hinahamon na maging tagapaghatid ng Kanyang mensahe. Sa mga pagkakataong tayo ay nakikinig at natututo, tayo rin ay inaanyayahan na ibahagi ang mga aral na ito sa iba. Ang simpleng kwento ng ating buhay, ang mga pagsubok na ating nalampasan at ang mga biyayang ating natamo, lahat ng ito ay maaaring maging inspirasyon sa iba. Sa ganitong paraan, tayo ay hindi lamang nakikinig, kundi tayo rin ay nagiging boses ng Kanyang pag-ibig at awa sa mundo. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, naway patuloy tayong mahamon na maging bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Huwag tayong matakot na makinig sa Kanya at ipakita ang ating pananampalataya sa ating mga gawa. Ang 1-2% na handang makinig ay hindi lamang isang statistic. Ito ay isang pagkilos ng pananampalataya na nagdadala ng pagbabago. Sa ating paglalakbay, sama-sama tayong lumakad patungo sa liwanag ng Kanyang mga salita. Magtiwala tayo sa Kanya at sa bawat hakbang ipakita natin ang ating dedikasyon sa Kanyang kalooban. Sa ganitong paraan, tayo ay magiging liwanag sa mundo at doon tayo na tayo magiging buhay sa ating mga puso.